O mapagpalang araw, kaibigan. Happy Lord's Day! Dito tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldana. Ito po siya, para makita ninyo siya. Oh. Asa na? Ayan, ayan. Oh, kumakaway. Marunong pa kumanta yan. Naiya siya kumanta. Naiya siya. Pero magaling po talaga kumanta yan. Ano ba yung kanta mo? Yung... Pagsubok. Ay ano? Panting ano? Pagsubok. Alam mo yon? Hindi ko na alam. Oh, kantayin mo muna. Nakakaya. Nakakaya daw po. Okay. Tayo po ay bumisita sa kanya. Ang purpose is yan. Ang ganda. Oh. Kaway, pare ni Vicky. Ayan. Magbasa tayo ng Biblia. Ang maganda magbasa tayo ng Biblia. Ito yung pinaka-the best. Ano po? Kasi dito mo nalalaman ang patungkol sa Diyos at ang mga biyaya ng Diyos kapag nagbabasa ka ng Biblia. Ano po? Kaya huwag niyo katamaran yan. Sa lumang tipan pa, sabi nga sa Oswe, 1:8, basahin mo ang Biblia araw at gabi. O kita nyo, ang utos, araw at gabi. Kaya walang dahilan para hindi tayo magbasa. Ang taong tamad huwag kumain. Ayun. Tama yan. Pero meron naman ako narinig, Brother Rick eh. Hindi ba rin tamad, hindi naman pagod. Ano yung mga kurap? Doon sa isang barangay, may ganon. Hindi ba rin tamad, wag naman pagod. Sa Biblia yan. Ano, Alin? limutan ko kung ano. Sige, ano. Ang taong tamad huwag nang kumain. Oo, tama, sabi ni Pablo yan. Si Pablo nagsabi niyan. Huwag pakainin. Sabi doon, huwag pakainin. Pero siyempre, pag nakikita mo walang pagkain, Wala naman trabaho eh. kung nakita mo ngayon walang pagkain, may pagkain ka, nakalagay din sa Biblia, pakanin mo. Kung anong maabot na yung kamay ng gawang mabuti, gawin mo. Yan. Alam niyo si Brother Ricky, ano na po sa salita ng Diyos yan. Oo, kasi nung araw daw, sa kanyang panahon Nung araw yun. siyempre hanggang ngayon hindi naman niya nawawala yun eh. Ang problema, Nasa buhay na niya yun, ikaw naman walang trabaho eh. Ano mangyayari? Hindi, ang pinag-uusapan yung salita ng Diyos at sinasabi ko. O, na kay Brother Ricky yun, kasi noon pa. Yan. Ikaw naman, yung nasa iyo, ano naman yung sa'yo? Okay, wag na Huwag natin. kumain ng tamad. Tamad ka eh. O, meron pa. Huwag ka daw kumain ng ibang tao. Hindi ako may sabi niya na. Huwag kumain ng mani. Pero ang masarap yung babad sa iyo. O, kumidyante si Brother Ricky. Joke lang po mga yun, ano. Bulaklak na ano lang yun. Kung kainin lang hindi iyo. Ano sa Biblia rin yun. Nasa 10 utos yun, ika-10 yun. Huwag mong pagnasanang hindi mo asawa. Okay, kaliwala. Ang tinapay na hindi sa'yo. Ayan. Marami po kasi mga, sabihin na natin, green joke. Talingaga yun. Yan. Kailangan Hindi tayo doon, ano. Ang pinaka-main object natin, patungkol sa spiritual. Bilang tao, nangangailangan ba tayo ng buhay spiritual? Opo. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral sa pagkakataon na ito ng iyong salita ayon sa Biblia. Buksan ang puso't isip ng bawat isa, ganoon din ang mga nanonood ng video ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ganito po ang sabi ni ikatlong sulat ni Juan,
1:2. Mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Yon. Dalawang binanggit ni Juan. Malusog ang katawan at malusog ang buhay espiritual. Kaya tayo ngayon ay pumapasok na po sa espiritual. Hindi na po yung joke sa simula. Joke lang po mga yun ha. Wala pong ano yun. Mga adlib po yan. Adlib. Ano po? Bulaklak ang buhay. Yan. Sabi ni Brother Ricky, bulaklak lang ng buhay yun. Ano? Ngayon, ang tanong ito. Paano tayo kakain ng salita ng Diyos? Tamad ka. Paano? Bumabalik ka sa simula eh. Kakain ka, tamad ka, hindi ka magtatrabaho. Ano nangyayari sa'yo? Hindi huwag ka kumain. Ayan. Ito sabi ni Jesus. Alam nyo, magbuhat na magkaroon ng ganito kasama si Brother dating chairman, sumaya dito. Alam niyo, nung araw pumupunta ako dito, malungkot, mag-isa lang siya. Ang lagi nasa utak, magpakamatay. Ay, mamatay. O, kada pupunta ako, sabi niya, ang tagal naman. Ang tagal daw, kaya sabi ko sa kanya, wag mo sabihin yan. Darating din ang araw, mamamatay naman talaga po tayo. Pero ngayon, nang meron po siya ng kasama dito, sumigla siya. Sumaya. Talagang maganda po yung talagang marami kang kadamay. Ayan, mga nagiging inspirasyon mo sa buhay. Ito po ang salita ng ating Panginoong Yesus. Sa 1:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Yan. Yung salita ng Diyos, Espiritu, hindi natin nakikita. Naririnig natin. Kapag naririnig natin at pinapapasok natin sa ating puso, yun ang nagbibigay buhay. Yun ang pagkain natin sa espiritual. O tingnan natin si Pablo. Sa unang Timoteo, meron siyang sulat na ganito. Sabi niya, sa unang Timoteo 4:6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na haral na sinusunod mo. Ayan na nakalagay oh. Yung tunay na aral, sabi ni Pablo, yun. Ang pagkain espiritual, yung tunay na aral. Bakit sinabi ni Pablo tunay na aral? Ang dami pong aral eh. Yung iba nga, hindi na totoo. Oh, kapag hindi totoo yung aral, pagkain bang espiritual yan? Hindi. Panglilin lang ni Satanas yan. Anong title ni Satanas? The Deceiver. Ang manlilin lang. Yung aral, hindi po naman na akma, hindi tunay na aral. Di panlilin lang yan. Kaya hindi lahat ng aral tama. Isipin nyo po, sa dami ng tawa, reliyon. Meron nagsasabi, si Jesus hindi Diyos, kundi tao. O, yan ba tama yan? Kung Bibliang pagiging batayan natin, maling-mali yan. Ang nakalagay po sa Biblia, si Jesus nakitulad sa tao. Kung tao ka ba, makikitulad ka pa sa tao? Sige nga. Kung tao ka, makikitulad ka pa ba sa tao? Hindi na. Tao ka na nga eh. Oh. Ito, tingnan natin ha. Itong sulat ng Biblia. Dito sa Hebreo
Ano nakalagay? Hebreo chapter 2, 2:14. Anong sabi niya? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila may laman at dugo. Yung tao may laman at dugo. Nakitulad si Jesus sa tao na may laman at dugo. Ibig sabihin, nakitulad lang siya sa tao. Oh. Alam niyo ang Biblia, specific ang turo ng Biblia, hindi ka magkakamali. Nasa iyo na lang kung paano mo i-elaborate yung nakatala. Pag nakasulat na, huwag mo nang pakialaman. Kaya ka nagkakandaloko-loko ang tao eh. Kasi nga nakasulat na, binabago pa. Kaya ang sabi ko dyan, halimbawa, ang sumulat si Juan, nabuhay ka ba sa panahon ni Juan? Hindi. Ngayon ka lang nabuhay, pagkatas kinokontra mo po si Juan. Ano mangyayari niyan? Siyempre si Juan hindi na makakasagot dahil patay na siya. Hindi na siya makakadipesa sa kanyang aral. Kaya yung nakaaral po sa Biblia, yun po dapat ang ating paniwalahan. Halimbawa, sabi ng iba, ano bang sinasabi ng iba? Si Jesus daw hindi tunay na Diyos. Pero may nakasulat naman sa Biblia, si Jesus tunay na Diyos eh. Tingnan natin ano. Unang 5:20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Si Jesus po yun, anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa. Nagbigay pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Wala pong iba kundi si Jesus. Dito pa, basahin natin. Sa unang 1:1, 3, 2, 3, 4. Ganito po ang ating mababasa. Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya. Nakita namin. Napagmasdan. Nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama na nahayag sa amin. Napakaliwanag. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pagkikisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang inyong kagalakan. Para malubos ang kagalakan. Nakita at nahipo, napagmasdan, nakasama. Sino ba yung tinutukoy ni Juan? Di wala pong iba kundi si Jesus. Siya ang buhay na walang hanggan, kaibigan. May mga reliyon na akala mo, budang galing eh. Kahit bumabasa sila ng Biblia, titignan nyo rin po. Kasi nga, manlilin lang sila. Kailangan hindi po natin gagamitin ng reliyon para lukuhin ng tao. Pero ngayon, ang dami pong tao ngayon, may reliyon, niloloko ang kapwa-tao. Tandaan nyo, ano pang mga aral na iba? Si Jesus daw, maliit na Diyos. Ang tatay daw, ang God the Father is malaking Diyos. O saan ka man nakakitang maliit na Diyos at maliit na Diyos? Hindi po ba? Wala sa Biblia yan. Wala sinasabing maliit na Diyos. Baka naman ibig nila sabihin, yung sinasabi ng ibang reliyon, yung Santo Niño, maliit talaga yun, baby yun eh. Ibig sabihin ng ninyo, bata. Malaki ba yung bata? Di maliit. Pero hindi naman nanatiling bata si Jesus eh. Nangaral nga po siya eh.
lumaki siya, nangaral at the age of 30, ng 3 taon. Sa edad na 33, doon po siya natulan ng kamatayan. Oo. Nanatili ba siyang bata? Nanatili ba siyang ninyo? Hindi. Kaya kung ano-ano po kasi ang ginagawa nilang pagtuturo. Kaya dapat maingat din po kayo. Kasi yung tunay na aral, ang sabi ni Pablo, yun ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Oh, paano mo makakamit yung buhay na walang hanggan? Pero yung naituro sa'yo, yung sinampalatayanan mo ay maling aral. Saka nakakitang maliit na Diyos si Jesus. Saka makakakita na si Jesus daw, ninyo. Oh, kaya minsan po, alam nyo, paano naman yung malaking Jesus? Yung tinatawag nilang Nazareno. Itim pa, sunog. Alam nyo, sa kasaysayan, Hudyo si Jesus, ang mga Hudyo po, magaganda lalaki yan. Mga mistisuhin yan. Pero ano yung pinaparada nilang Nazareno? Hindi ba sunog yon? Alam nyo, nilalait pa nila si Jesus eh. Hindi po naging negro si Jesus, mistiso po ang mga Hudyo, magaganda lalaki yan. Tandaan nyo. Kaya dapat mag-ingat po tayo sa haral na tinuturo ng iba na basta-basta pinaniniwalahan natin. Kailangan yung tamang aral. Anong tamang aral? Si Jesus ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yun na nakasulat eh. Ngayon kukontra ka. Pag kinontra mo, kailangan meron ka rin babasahin sa Biblia na kukontra. Kaso ang problema, hindi po magkakontra ang mga sulat ng Biblia. Oh. Bibigyan ko yung halimbawa. Si Pablo, apostol sa mga Hentil. Si Pedro, apostol sa mga Hudyo. Anong aral ni Pedro? O, tingnan natin ha. Sabi ni Pedro, patungkol kay Jesus, sa 2:22, ganito po nakasulat. Basahin ko. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. At tinutukoy niya si Jesus. Di walang kasalanan si Jesus, hindi nagsinungaling, hindi kasalanan, wala. O tingnan man natin si Pablo. Sa unang Korinto, sinong pinangaral ni Pablo? 1:23. Sabi niya, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo, ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Kita nyo? Pareho ang pinangaral nila si Jesus. Parehong apostol yan. Magkakontra ba yan? Hindi. Hindi magkakontra yan. Ano pa sinabi ni Pedro? Sa chapter 4 ng Gawa. Tingnan natin. Ang sabi niya, ito babasahin natin ano. Ang sabi ni Pedro sa 5:24 ay 5:42. Itong sabi, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Si Jesus ang pinangangaral. Si Pablo, si Jesus din ang pinangangaral. Kasi po mga lingkod sila ng Diyos, apostol sila. Kaya yung aral ni Pablo, aral ni Pedro, yung aral na katala dito sa Biblia, yan po ang dapat natin sampalatayanan. Hindi yung aral ng simbahan ninyo. Yung aral ng inyong pundador, ng inyong mga founder. Wag yun. Ang paniwalaan po natin, yung nakasulat sa Biblia. Dahil hindi po magkakontra yan. Tandaan nyo po yan. Ang Biblia po ay saligan ng
sulat ng Diyos o sali ka ng pananampalataya, sali ka ng tamang pananampalataya. Lagi niyo pong tatandaan niya, kaibigan, isa lang ang buhay natin. Kailangan nilagay na natin sa tamang aral. Ano po? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng tamang aral sa Biblia na siya ang aming pinanampalatayanan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kayong mga nakikinig ng video na ito, nakikinig ng video ito, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Marami po tayo rito. Ito. Ayan, kumakaway siya. No? Ito pa, nakikita niyo naman sila sa video. Ayan, si Brother nandun sa itaas. Si Brother nasa ibaba. Meron pa rin. Baka kala nyo, ayan meron pa. Kaya, sumayay ang tahanan na ito. Magbuot na napunta sila dito. Dati malungkot. Yung nga po sabi ko, pag nadadalaw ako rito, sabi niya, gusto ko na mamatay. Kita niyo, walang dialogue kundi mamatay. Hindi po solusyon ang kamatayan sa problema. Ang solusyon, magbalik loob tayo sa Diyos. Ano man po ang ating naging problema sa buhay, handa tayong tanggapin ng Diyos kasi mahal po tayo ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ano mang sama natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. 1:3 kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na kanyang ibinigay si Jesus upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, Barangay 97, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dati po siyang chairman dito. Dating chairman dito sa Barangay 97 po. Kanya lang, nagkasakit po siya. Kaya hindi na po siya nakatakbo uli. Pero kung nakatakbo lala, ay panalo na naman yan. Panalo. Wala po kasing ginawang pangit yan dito. God bless us all. Bye.